isyu ng contractualization tinuturigsa ng mga grupong manggagawa. Paano ito nagpapahirap sa ordinaryong manggagawang Pinoy? Para sa detalye, balitaan mo kami Emil Carion. Lubos ang pagkilos ng mga grupong manggagawa para ibasura ang Herrera Law na ipinasa taong 1989. Ito ay nagpatibay sa kontraktualisasyon, isang batas na ginagamit ng gobyerno kaya't nawalan ng security of tenure ang mga manggagawa. Bunsod nito, 3 hanggang 6 na buwan ang isang manggagawa kahit pamaliit o malaki ang kumpanya. Sa ganito ring sitwasyon, ang sweldo ay mababa. Ang mga benepisyo katulad ng SSS at PhilHealth ay di binibigay. At mas marami ang mga hindi sumusunod sa mga batas paggawa, bagamat may pagkakataon na matatanggap sila ulit sa pinasukang kumpanya, paikot-ikot lang ito at ang pakinabang ay sa may-ari, samantalang ang manggagawa ay walang pakinabang. Position ng labor as far as contractualization is concerned is to do everything from the street, from the factories to Congress, to put an end to contractualization. Contractualization is rampant simply because the law allows that. So the first thing on the agenda is for Congress to take decisive action to repeal precisely that section in the labor code that allows contractualization. Number 2, the Department Order number 18 should be reviewed by Congress. It is on a department order. There are a number of good provisions in that order, but generally, because it precisely maintains the phenomenon of contractualization, that should be wiped out altogether. Bunsod nito, kailangan na rebisahin ang Herrera Law para mabigyang hustisya ang batas sa paggawa. Ayon kay Party List Congressman Lito Atienza at kay Party List Congressman Jonathan De La Cruz, ang hangaring ito ay sinimulan ng ipaglaban simula pa 1992 hanggang ngayon. 22 taon na ang nakakalipas. Bilyong-bilyong piso na ang kinikita ng mga malalaking kumpanya dahil sa batas na ito. Ang iba ay napabilang na sa listahan ng mga bilyonaryo sa buong mundo. Samantalang ang manggagawa ay mistulang isang kahig, isang tuka lang ang kanyang buhay. Ang mga manggagawa ay ang sektor na may pinakamalaking bumibili ng mga produkto at sumasakay sa mga ordinaryong transportasyon. Pero dagdag pahirap pa ang walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, tubig at kuryente, renta sa bahay, isang pagbabalanse na mahirap gawin. Are getting richer very, very fast. But the poor are getting poorer equally very fast. Pag pinag-aralan natin yan, makikita mo, isa sa mga malaking dahilan, ang ating mga laborers, ang ating mga manggagawa, sa iba pa, nagpapatakbo ng mga industriya, nagpapatakbo ng negosyo, ay hindi umangat sa kanilang kalagayan dahil sa isang provision sa ating labor code, yung contractualization, na pinapayagan ng batas na isang manggagawa, isang empleyado, casual forever. Tungkol sa security of tenure bill, we will promote that, definitely. Ngayon, ilalabas natin ito ngayon at magkakaroon din tayo ng kampanya na kaya ng ginagawa. Halimbawa, dito sa kumpanya na ito ang ginagawa, 80% contractual, ito, endo ito. Kailangan ilabas natin yon at makakatulong natin ng mga manggagawa para ilabas kung ano yung problema ng contractualization dyan sa mga areas na yan. Kung hindi po sila mabigyan ng tinatawag nating aumento, sana man lang ay mabigyan sila ng relief ng tunay ng halaga ng presyo sa tubig, pagbaba ng presyo ng Meralco, ng enerhiya, presyo sa pagkain, presyo sa transportasyon at marami pang iba. Mula sa report ni Freddy Abando para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carion.